Okay, magandang hapon. Ang ating tatalakayin natin ngayong araw ay Psikolohiyang Pilipino, okay? Philippine Psychological Thought Orientation of Threads and Context. So, ang tatalakayin lang natin ngayon ay ang history ng Filipino psychology. So, psychology or Psikolohiyang Pilipino is a discipline that emerged in the Philippines with the aim of understanding the Filipino experience, cultural values, and worldview in psychological theory and practices. So, base dito, ang Psikolohiyang Pilipino daw ay isang sangay ng psikolohiya na nakatuon sa pag-unawa sa mga karanasan. Okay? Halaga sa kultura na maaaring hindi ganap na sumasaklaw sa mga aspeto ng kulturang Pilipino. Ayan. It emphasizes the importance of contextualizing psychological concept within the Philippine context and challenging the dominance of Western psychology, which may not all be sensitive or appropriate to Filipino culture. So, base dito, yung Western psychology daw is hindi akma sa pag-aaral ng ating Filipino culture. Okay? Isa sa mga pangunahing prinsipyo ay ang paglalagom ng mga konsepto sa psikolohiya sa loob ng konteksto ng Pilipinas. Okay? Na nagmamalasakit sa mga salik tulad ng mga paniniwala sa kultura, kasaysayan, sosyal na istruktura at wika. Halimbawa, okay? Magbigay tayo ng halimbawa. In mental health, Filipino values like pakikipagkapwa influence perception and expression of well-being, okay? Diverging from Western individual focus and approaches. So, base sa atin, sa pag-aaral natin ng psychology, binibigyan natin ng halaga, okay, yung ating history and custom, kagaya na lamang ng pakikipagkapwa, na naiiba sa approach ng Western psychology, na kung saan ang kanilang approach ay individual focus approaches. So, hindi siya nakabase sa mga kultura, paniniwala, at iba pa. Susunod. Okay. Filipino psychology was formalized in 1975 by the Pambansang Samahan ng Psikolohiyang Pilipino or National Association for Filipino Psychology under the leadership of Virgilio Enriquez, often referred to as the father of Filipino psychology. The discipline grew as part of the nationalist indigenization movement in the Philippines. Okay, ang Psikolohiyang Pilipino daw ay formal na tinatag noong 1975 ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino or National Association for Filipino Psychology under the leadership of Virgilio Enriquez, ang ama ng Psikolohiyang Pilipino. Ayan. Ang kilusang indigenization movement is about the it is about the people or indigenous people fighting for their rights and culture. Okay? This movement includes things like fighting for land rights, preserving languages and traditions, and making sure indigenous voices are heard in decisions that affect them. So, Filipino psychology grew as part of the nationalist indigenization movement in the Philippines, which is the movement where the indigenous people fight for their rights. Okay, this movement sought to reclaim and valorize indigenous knowledge system and perspective across various academic disciplines including psychology. Okay, layunin ng kilusang ito na ibalik at ipahalagahan ang mga katutubong sistema ng kaalaman at pananaw sa iba't ibang larangan ng akademiko, kasama na ang psychology. Okay, next. The roots of Filipino psychology can be traced back to the introduction of the American education system in the Philippines. Okay? So, base dito,
Ang pinag-ugatan daw ng Filipino psychology ay maaaring maipapaliwanag sa pagpasok ng sistema ng edukasyon ng Amerika sa Pilipinas. Okay? Filipino psychologists such as Agustin Alonso and his team were among the first to receive education in psychology in America around 1925. Upon their return to the Philippines, they brought with them psychological knowledge rooted in the American tradition of psychology. Okay? Ang mga psikolohista tulad ni Agustin Alonso daw na nakatanggap ng pagsasanay sa Amerika mga taong 1925 ay nagbalik na may kaalaman na sa psikolohiyang may impluensyang Amerikano. Ito ang naging simula ng pakikihilok ng mga Pilipino sa larangan ng psikolohiya or the American education system na nagbukas daan para sa pag-unlad ng mga katutubong pananaw sa psikolohiya. Okay? This imported Western psychology was often taught in schools as universal and scientific despite its potential insensitivity or inappropriateness to Philippine culture. Okay, ang mga inangkat daw nila na Western psychology ay kadalasang itinuturo sa mga paaralan bilang pangkalahatan at scientific. Bagaman may potential itong maging di maayos o hindi angkop sa kulturang Pilipino. Okay? This imposition of Western psychology framework and theories onto Filipino experience is referred to as colonial psychology. So, ang pagpapataw daw ng mga kanlurang balangkas at teorya sa mga karanasan ng Pilipino ay tinatawag na kolonyal na psikolohiya. It reflects a broader hegemonic control exerted by colonial powers, whether political, economic, or military, over the cultural and intellectual landscape of the Philippines. So, colonial psychology refers to the imposition of Western psychology theories and frameworks onto non-Western culture by colonial powers, okay? In places like the Philippines, for example, Western ideas about the mind and behavior were taught as universal and scientific in school, okay? Despite their potential insensitivity or inappropriateness to the local culture. Okay, Filipino psychology emerged as a response to the limitation of colonial psychology, aiming to develop theories and practices that are more attuned to the Filipino context. So, Filipino psychology arose as a reaction to the shortcomings of colonial psychology with the goal of crafting theories and methods better suited to the Filipino context. So, dahil nga may shortcomings yung colonial psychology, pinalitan sa may shortcomings yung colonial psychology sa pag-aaral ng ating culture and psych, pinalitan ito ng Filipino psychology. Okay? It prioritized Filipino experiences and cultural perspectives, striving to establish a more inclusive, okay, and pertinent framework for comprehending human behavior and mental processes in the Philippines. Okay? By centering Filipino experiences and cultural orientations, Filipino psychology seeks to create a more inclusive and relevant framework for understanding human behavior and mental processes within the Philippines. So, binibigay nito ang prioridad sa mga karanasan at pananaw ng mga Pilipino sa kultura na nagtutulak upang magtatag ng isang mas inclusive, okay? At kaakibat na balangkas para sa pag-unawa sa kilos ng tao at mga proseso ng pag-iisip sa Pilipinas. So, pagsasentro ng sa pag-aaral ng Filipino experiences at ang ating mga kultura, ang goal ng Filipino psychology ay gumawa ng mas relevant pang pag-aaral upang intindihin kung paano tayo kumilos at kung paano gumalaw ang ating isip, okay, within the Philippine setting.
Okay, in the 1960s, Filipino intellectuals and scholars began to recognize the limitation and incompatibilities of Western psychology and understanding and representing the Filipino psyche. Okay? Base dito, noong 1960 daw, nagsimulang makilala ang mga intelektual na scholar sa Pilipinas ang mga limitasyon at hindi pagkakatugman ng kanlurang psikolohiya sa pag-unawa at pagpapakatao ng kaisipang Pilipino. Okay, the prevailing Western-oriented approaches to research often impose foreign categories and standards onto Filipino experiences, resulting in a distorted portrayal of the Filipino identity. Okay, this phenomenon was rooted in the historical context of colonization, where the colonizer's perspective and judgment influenced scholarly discourse. Okay, ang mga umiiral daw na Western-oriented approach sa pananaliksik ay kadalasang nagpapataw ng dayuhang mga kategory or standard sa mga karanasan ng Pilipino na humantong sa isang nababaluktot na paglalarawan ng pagkakakilanlan ng Pilipino. Okay? Magbigay tayo ng halimbawa. Ayan. Kapag ang isang sa performance task, ayan. Kapag ang isang performance task, halimbawa na lang ang poster, ayan. Kapag gumamit ka ng ibang rubric dito or standard, hindi maganda ang pag-judge natin dito or nagkakaroon tayo ng unfair judgment kasi yung standard and categories is hindi akma sa poster kasi iba yung ginamit na rubric. So, ganito rin sa Filipino experiences. Kung titignan ganito rin sa Filipino experiences. Kung titignan natin siya sa perspective sa ibang bansa, hindi magiging angkop. Ayan, hindi magiging angkop ang resulta ng pag-aaral nito. Okay, dumako na tayo sa susunod na slide. Okay, by using American categories and standard as benchmark, native Filipinos were subjected to unfair comparison where their behavior and psyche were evaluated through Western lens. Okay nga. Okay, ang mga katutubong Pilipino ay napapailalim sa di makatarungang paghahambing kapag ang kanilang pag-uugali at kaisipan ay sinusuri gamit ang mga Amerikanong kategorya at pamantayan, kagaya na lamang ng sabi ko kanina. Hindi magiging makatarungan ang pagsusuri kung ang gamit na kategorya or standard ay hindi akma sa mismong pinag-aaralan. This is not only misrepresented the complexities of Filipino culture, but also perpetuated the notion that Western behavior patterns should serve as the model for Filipinos to aspire to. Okay? Ang ganitong paraan ay hindi lamang nagbibigay ng maling paglalarawan sa kultura ng Pilipino, kundi nagpapalakas din sa ideya ng mga Western culture ay dapat maging basis nating mga Pilipino. Okay, despite these challenges, there were early efforts, to bridge the gap between Western psychology and the Filipino context. So, early attempts to connect Western psychology with the Filipino context are made. So, these efforts include translating foreign materials into Filipino and using the Filipino language as a mode of instruction in psychology education. However, this initiative faced significant obstacles primarily due to the lack of collaboration among psychologists.
Okay? May mga effort daw na ginawa upang para ma-bridge yung gap between Filipino psychology and Western psychology. Ngunit hindi pa rin ito naging sapat dahil may mga obstacle na hindi pa rin ma-solusyonan. Kagaya na lamang ng lack of kakulangan sa kolaborasyon ng mga psychologists. Okay, that's all. I hope panoorin nyo to kasi magkakaroon tayo ng activity called Tic-Tac-Toe.